From NBA rivals to winning an Olympic gold medal. Kung nasundan ninyo yung journey ni Steph at LeBron as a teammate magmula sa basketball showcase hanggang sa Olympic, mapapaisip ka na lang ng what if maging magkakampi sila. Gaya ni Lakers big man Christian Wood, ganito din ang naiisip ko. Pero let's be real, malabong mangyari yun, pero there's a possibility, and yung time nila sa Olympic stage ay glimpse lang yun sa kung ano ang kaya nilang gawin as a teammate. Itong dalawa na to ay wala pang sign of slowing down. Siguro meron, pero pareho pa rin silang best player sa kanilang team. Sila pa rin ang offensive focal point of their respective team. Kaya kung mangyari man yun, asahan natin na makakita ng ganito. Ganito. At ganito. Gaya ng sabi ko, there's a possibility. Via trade ba? Hindi po. I doubt na mangyayari yun. For sure, hindi gagawin yun ng mga team nila unless gustuhin ni Steph or ni LeBron. Pero paano ko nasabi? Ganito. Matapos lisanin ni Klay Thompson ng Warriors at piliin ang Mavericks, nagkaroon ng panayam si Mark J. Spears kay Steph. Dito sinabi nito na he want to be a Warrior for life. Pero kung dumating sa point na bottom feeder na lang ang Warriors at nananatili na lang siya dito just to stay with the team, mahihirapan daw siya dito. Pero agad naman niyang sinabi na I don't think that's going to be a reality. Si Steph still has enough playing years ahead to make that happen. 36 na siya, kaya pang sumagad hanggang 40. Pero sa case ni LeBron, malabo na to. LeBron is 39 years old na, 40 na sa December, and he recently signed a 2-year contract with the Lakers. No trade clause pa yun, so he can veto the trade na involved siya. By the time na mag-expire naman yung contract niya, 41 na siya, and yung pagre-retiro malamang nasa option na. Si Steph walang no trade clause sa contract niya, so pwede siyang matrade kung i-request niya. Gaya ulit ng sinabi ko, yung possibility hindi via trade. Kasi kung titignan natin yung contract nila sa kanilang team, malaki yung na-occupy nila sa salary cap. Kung magkaroon man ng trade, malamang maraming players at future picks ang involved dito. Mahihirapan yung team na tatanggap sa superstar na makakuha ng mga rotational player at bench player. Plus mo pa yung restriction sa first and second apron. Sample natin si Steph kasi siya yung walang no trade clause. Kunwari na trade si Steph sa Lakers at hindi in-include ng Lakers si AD sa package. Dito pa lang kay LeBron, AD at Steph, almost 148 million na agad. Sobra na agad sa salary cap. The only way na mag-team up itong si Steph at LeBron sa NBA is after their contract expires. Pareho silang unrestricted free agents sa 2026-2027 NBA season. It's up to them na lang kung saan team sila magsasign. It could be Lakers or Warriors o di kaya sa state kung saan sila ipinanganak. Ito ay sa Ohio, and the only NBA team sa state na to ay ang Cleveland Cavaliers. Pero sa tingin mo, saan ba silang team na babagay? Dapat yung may enough salary cap ha. LeBron is 41 sa 26-27 NBA season. 38 naman si Steph. Yes, may edad na, kaya kung magsama man ito sa iisang NBA team, baka nga hindi na para sa championship pa, kundi para i-fulfill ang hiling ng mga fans. Ikaw na fan ni LeBron o ni Steph, agree ba kayo kung maging mag-teammate silang dalawa sa iisang kupunan? Kung umabot ka man sa part na to, baka naman like mo naman yung video. Subscribe ka na rin kung trip mo yung mga ganitong content.